Hindi ko alam kung gaano katagal akong nanatili sa dilim. Ang tanging alam ko, may pader na sementadong humihiwalay sa akin at sa amoy ng karangyaan ng Montesillo. Pagmulat ko, ang ilaw ay hindi na galing sa mamahaling chandelier, kundi sa isang maliit na bombilya na halos hindi na gumagana. May amoy ng sabon at tuyong isda na nagpapaalala sa akin ng tondo. Salamat sa Diyos, gising ka na, Ija. Ang tinig ay malambing, puno ng pagod at malasakit. Isang tunog na matagal ko nang hindi naririnig. Si Lola Biday. Nakita ko siyang nakaupo sa tabi ng munting higaan ni Lakan. Ang noo ng anak ko ay natatakpan ng basang bimpo na maingat niyang inilagay. Sa isang sulok ng silid, may timba. Ang pagpatak ng tubig sa loob ay lumilikha ng isang mabagal, malungkot na ritmo sa katahimikan. Si Lakan po? Halos hindi ko marinig ang sarili kong boses. Huminahon ka. May lagnat pa rin, pero wala na sa panganib. Ang galing niyang lumaban. Tulad mo. Sagot niya. At ang mga kulubot sa mukha niya ay gumuhit ng isang ngiti. Nang marinig ko ang pangalan ni Lakan, biglang bumalik ang alaala. Ang ulan. Ang malakas na pagbagsak ng sasakyan na nagdulot ng sakit at pagkapira-piraso ng katawan. Ang huling tinig ni Imelda na parang sumpa. Hindi ka namin kailangan tala. Mamatay ka na lang. Ang sakit ng mga sugat ko ay tumalab sa bawat pulso, ngunit mas masakit ang kirot sa loob ng dibdib ko. Sa loob ng 10 taon, isinuko ko ang sarili ko. Isinuko ko ang aking talento sa pagluluto para lang makapaglingkod sa pamilyang yon. Ang mga kamay ko, na dating hinahawakan ng knife set na pinangarap ng bawat chef, ay ginamit ko na lang para maglaba at maglinis, para lang maging karapat-dapat sa apelyidong Montesillo. Ngayon, ang mga kamay na yon ay puro pasa. Pero sa wakas, malaya na. Salamat po, sabi ko kay Lola Biday. Bakit po ninyo kami tinulungan? Ang matanda ay lumingon. Tiningnan ako ng matagal, na parang may binabasa siyang matandang aklat. Wala ka sa lugar mo, Ija. Nakita ko sa mga mata mo ang apoy ng isang tao na handang magsakripisyo, pero hindi magpapakain sa kasinungalingan. Isa pa, dati na akong kasambahay sa mga Montesillo. Kilala ko ang lahi nila, lalo na ang mga baka sakali lang. Huminga ako ng malalim. Ang paglalarawan niya sa mga Montesillo ay tumpak. Baka sakali. Siguro ganoon lang ang tingin ni Rico sa akin. Isang baka sakali na asawa. Kailangan ko pong umalis dito. Baka hanapin nila kami at masaktan ulit. Bulong ko. Hindi ka alis. Hindi ka tatakbo. Mariing sabi ni Lola Biday. Sa tondo, hindi ka natala, Montesillo. Isa kang tala. Isang bituin na natumba. Pero kayang tumayo muli. May nakita akong talento sa iyo noong nagluluto ka ng tubig bigas para kay Lakan. Ipakita mo sa kanila na mas mahalaga ang pagkatao mo kaysa sa apelyido nila. Hindi ko alam kung paano, pero ang mga salita ni Lola Biday ay pumasok sa utak ko at nagbigay ng init. Nag-aalok siya ng bagong buhay. Arroz caldo, may luma akong recipe na gawa pa ng totoong may-ari ng Montesillo noon. Bago pa man sila maging corporate, ito ang pagkain ng pagpapagaling, ng comfort, paliwanag niya. Nang marinig ko ang salitang recipe, parang may kuryente na dumaloy sa akin. Matagal ko nang hindi hinahawakan ng kutsilyo, pero ang mga daliri ko ay nangati. Tutulong po ako. Palitan ko ang tirahan at pagkain namin ng pagluluto ko. Magtayo tayo ng maliit na stall. Desidido kong sabi. Kinabukasan lumabas ako sa maliit na eskinita. Hawak ko ang pinakasimpleng ladle at ang recipe ni Lola Biday. Ngunit may isang tao na humarang sa akin, si Aling Teresita, ang kapitbahay na punong-puno ng tsismis at pagdududa. Ano iyan, Miss Chef? Magluluto ka ng mamahaling gourmet dito sa tondo? Hindi kami mayaman, wala kaming pera pambili ng plating mo. Mayabang niyang sabi, at ang mga mata niya ay mapanuri. Hindi ako nagalit. Nauunawaan ko siya. Ito ang tondo at kailangan kong patunayan ang halaga ko.
Hindi po gourmet. Ito ay arroz caldo. Para po ito sa mga katulad nating nagtatrabaho. Ipaparamdam ko lang na may pagmamahal sa bawat spoonful. Sagot ko ng mahinahon. Unang araw, walang bumili. Pangalawang araw, may 3. Sa pangatlong araw, iniba ko ang luto. Ginamit ko ang teknik ng isang dating executive chef, ang paghalo ng kalamansi at ginger para mas maging malinamnam. Ang bawat detalye ay mahalaga dahil sa bawat benta may gamot para kay lakan. Sarap! Iyon ang narinig ko. Isang tricycle driver na umulit ng order. Pagkatapos, sunod-sunod na. Ang pag-agos ng mga tao sa maliit kong stall ay tulad ng tubig na dumadaloy sa tigang na lupa. Nang mag-isa na ako, pinagmasdan ko si Lakan na natutulog ng mahimbing. Ang mga pisngi niya ay may kulay na. Hindi na maputla. Hindi na ako umiiyak. Ngunit napansin ko ang isang bagay na nagpalaki ng mata ni Lola Biday. Habang hinuhugasan ko ang mga plato, nakita niya ang luma kong peklat sa braso. Isang maliit na marka noong bata pa ako. Ang kwintas ng bituin. Bulong niya at ang mukha niya ay namutla. Mabilis niyang kinuha ang kamay ko. Tala, sino ang nanay mo? Bago ako makasagot, may huminto sa harap ng stall ko. Isang malaking lalaking puno ng tattoo at may masamang tingin. Tiningnan niya ang stall ko at ngumiti ng nakakatakot. Hoy! Matigas ka Huwag mo nang hintayin na bumalik pa ang mga Montesillo at durugin ka. Umalis ka na habang may oras pa. Itinaas ko ang aking ulo. Ang spoon na hawak ko ay parang isang sandata. Sa likod ko, tahimik na lumabas ng bahay si Lola Biday. May hawak na matandang walis na parang baril. Pero hindi pa kami handang lumaban. Sino ka? Tanong ko. Magsasara ka o ipapasara ko ang bunganga mo? Sa isang linggo, wala nang naramdaman ko ang paglamig ng dugo ko. Ang lagnat ni Lakan ay nag-aalangan. Ang pag-asa ay nabubuo. Ngunit ang banta ay nananatili. Hinawakan ko ang ladle ng mahigpit. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Ang banta ng lalaking puno ng tattoo ay hindi lang hangin. Ito ay isang timbangan na nagbigay diin sa katotohanan. Walang lugar na ligtas hanggat hindi ako lumalaban. Hindi ako pwedeng magtago sa tondo habang hawak-hawak pa rin ng mga Montesillo ang tadhana namin. Kailangan ko ng abogado, Lola, pero hindi basta-basta. Sabi ko kay Lola Biday habang naglilinis kami ng mga kaldero. Ang alam ko, may isang Kyle dito sa tondo. Dati siyang sikat na human rights lawyer, pero nagkaroon ng gulo at na-disbar. Tinalo niya ang isang malaking corporation dati, kaya lang, sinalo niya ang lahat ng galit. Ang pangalang Kyle ay nagdulot ng isang kakaibang pag-asa. Kailangan ko ang isang taong walang takot at walang mawawala. Ang tanging problema, paano ko hahanapin at paano ko babayaran ang isang disbarred lawyer? Nang gabing iyon, matapos matulog si Lakan, lumabas ako at nagtanong. Sa isang coffee shop na may amoy ng lumang papel at sigarilyo, nakita ko siya. Nakaupo sa isang sulok, may hawak na libro at ang mga mata niya ay punong-puno ng pagod. Galing siya sa isang laban na hindi niya napanalunan. Lumapit ako. Ang mga kamay ko ay nanginginig dahil sa kaba at sa pagod. Hindi ako nanginginig dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa pangangailangan. Ito ang laban ng buhay ko. Kyle? Tanong ko. Tumingala siya. Ang titig niya ay matalim at walang emosyon, tulad ng isang blade na hindi ginagamit. Kilala kita. Sagot niya ng malamig. Ang dating chef ng Montesillo. Anong ginagawa mo dito sa lugar namin? Hindi ko na pinaligoy-ligoy pa. Kinuha ko ang sobre na naglalaman ng lahat ng kinita ko sa arroz caldo, mga barya at papel na halos lukot na. Inilagay ko iyon sa ibabaw ng mesa. Alam kong hindi sapat iyan, pero hindi ko rin binabayaran ang oras mo. Binabayaran ko ang paniniwala mo sa katarungan. Alam kong nawalan ka ng lisensya,
pero hindi ka nawalan ng puso. May nagtangkapong pumatay sa amin at kailangan kong ipagtanggol ang anak ko. Hindi siya nagsalita. Tinitigan niya lang ang sobre at ang pagkasira sa mukha ko. Sinabi ko sa kanya ang buong kwento. Ang framing, ang pagtataboy, ang attempted murder. Inilarawan ko ang mukha ni Imelda at Celine nang iwan nila kami sa ulan. Matagal siyang nag-isip. Kinuha niya ang sobre at ibinalik sa akin. Hindi ko kailangan ng pera. Kailangan ko ng ang patunay ay ako. Ang katotohanan ay ang sugat sa braso ng anak ko. Handa akong gawin ang lahat, Kael. Hindi ako humihingi ng favor. Humihingi ako ng trabaho. Doon, may nagbago sa mga mata niya. Ang apoy na matagal nang patay ay unti-unting nagbalik. Nakita niya ang isang tala na hindi na martir, kundi isang mandirigma. Pumapayag ako, sabi niya. Pero tandaan mo, Tala, hindi ako superhero. Ako ay abogado. Ang laban na ito ay diskarte at ebidensya, hindi drama. Hindi ako sumagot. Sa halip inabot ko ang isang basong may laman. Ito ang unang bayad mo, arroz caldo, para gumaling ang lason sa loob mo. Sa loob ng sumunod na mga araw, gumalaw si Kael ng tahimik at mabilis. Isa siyang multo sa mundo ng Montesillo. Sa pamamagitan ng kanyang mga contacts, natukoy niya ang driver ng sasakyan na nagtangka sa buhay namin. Hindi nagtagal, nakakuha siya ng kopya ng isang police report tungkol sa isang aksidente ni Rico noong bata pa siya. Isang insidente na palaging iniiwasan ni Rico at ni Imelda na pag-usapan. Nang tumawag siya, ang boses niya ay malalim at seryoso. Tala, I found something. May ang salitang iyon ay nagdulot ng malalim na pagdududa. Ano ang tinatago mo, Rico? Sa gitna ng tensyon, may isang sandali ng comfort. Si Aling Teresita, ang dating kapitbahay na punong-puno ng pagdududa, ay lumapit sa stall ko habang naghihiwa ako ng ginger. Alam mo, Ija, sabi niya, ang boses ay hindi na matalim. Ang tsismis dito, kaya ka pinatay, ay dahil alam mo ang sikreto ng Montesillo. Pero mas alam ko, ang totoo, kaya kanila kinasusuklaman dahil mas masarap ang arroz caldo mo kaysa sa success nila. Hindi ko mapigilang mapangiti. Sa isang iglap, tinanggap ako ng tondo sa pamamagitan ng isang marites na naging kaibigan. Nangako siya na siya at ang kanyang mga kasamahan ay magiging bantay ng stall ko. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lang. Gabi na, nasa loob ako ng bahay ni Lola Biday. Narinig ko ang pagbukas ng gate ng bakuran. Isang courier ang nag-iwan ng isang package sa semento. Pagkuha ko, may isang litrato sa loob. Ang larawan ay kuha sa isang malaking ballroom na punong-puno ng glamour. Pero hindi yun ang nakakuha ng atensyon ko. Nasa gitna ng larawan si Rico, nakangiti. At sa likod niya, ang buong stall ko sa tondo. Malinaw na malinaw, kasama ang litrato ni Lacan. Sa likod ng larawan may sulat. Hindi pa patay ang inakala mong patay. Hindi ko alam kung sino ang nagpadala. Pero ang alam ko, hindi lang si Imelda ang kalaban. May iba pang mata ang nanonood sa tondo. At ang mata na yon ay may access sa Montesillo. Nang matanggap ni Imelda ang litrato, naghari ang gulat sa loob ng mansyon ng Montesillo. Ang balita na buhay pa ako ay parang hangin na nagpapalakas sa apoy ng kanyang galit. Tiningnan niya si Rico na punong-puno ng pagdududa. Hindi mo ba naisip, Rico? Baka ginagamit lang ng babaeng iyan ang bata para kumuha ng pera. Dapat inayos mo na sana ng una pa lang. Ang boses ni Imelda ay talamak sa pagkabahala. Isang fear na hindi para sa anak niya, kundi para sa inheritance ng pamilya. Si Rico, tulad ng dati, ay duwag. Hindi niya kayang harapin ang galit ng ina. Sa halip, nagtago siya kay Celine. Kailangan mo nang i-announce sa publiko na tayo na Rico para hindi na niya maibalik ang claim niya. Sigaw ni Celine
habang inaayos ang kanyang designer dress. Ngunit si Rico ay hindi na ang dating Rico. Ang mukha niya ay puno ng hininga ng alak at ang mga mata niya ay may bakas ng pagsisisi. Ang laki ng gastos, Celine. Hindi lang yan ang problema. Mamatay ba talaga sana siya? Huwag mo nang isipin yan. Ang mahalaga, tayo ang mananalo. We need the Montesillo name. Magpakasal na tayo, Rico, para safe tayo. Pilit ni Celine at ang manipulation niya ay nagpabigat lalo sa pasanin ni Rico. Sa kabilang dako, sa tondo, dumating si Kael dala ang balita na nagpabagsak sa akin sa upuan. Tala, I found the full medical report ni Rico. Matagal na niyang tinatago to. Inilapag ni Kael ang folder sa munting mesa. Dahan-dahan kong binuksan. Nakita ko ang mga termino ng medisina, ang mga numero, at ang isang salita na tumagos sa aking puso. Permanent vaso-occlusion, sterility, walang luha ang dumaloy. Ang sakit ay mas malalim kaysa sa luha. Imposible. Ang childless couple kami. Pero si Rico pala ang may issue. Sa loob ng maraming taon, inakala ko na ako ang may depekto. Inakala ko na failure ako. Ang bawat pagdarasal, ang bawat gamot na ininom ko ay isang malaking kasinungalingan na binuo niya at ni Imelda. Ngunit may isang bagay na mas masakit pa. Silakan. Ang anak ko ay hindi legal heir ni Rico at walang koneksyon sa pangalan na yon. Kaya pala, ganoon na lang kadali para sa kanila na itapon kami dahil wala talaga kaming halaga sa genealogy nila. Kael, silakan, hindi niya kadugo si Rico. Bulong ko. Biglang umalis si Lola Biday sa kitchen. Ang mukha niya ay punong-puno ng galit na matagal nang inipon. Hinawakan niya ang aking braso ng mahigpit. Tala, pakinggan mo ako. Ang katotohanan na yan ay hindi aksidente. Matagal na kaming naghahanap ng answer sa peklat mo. Si Rico ay hindi anak ni Imelda. Nagulat ako. Ang sinabi niya ay masyadong malaki para maniwala. Ang totoong Rico Montesillo ay apo ng amo ko. Isang linggo matapos ipanganak, nagkasakit siya. Si Imelda, na isang labandera lang noon, ay nagpalit ng anak niya sa totoong Rico. Ang anak niya ang may kapansanan sa vaso-occlusion na yan. Ang ginagawa niya ay utang na loob sa kanyang sarili. Ginawa niyang Montesillo ang anak niya. Ang kwento ni Lola Biday ay tumagos sa akin. Ang Montesillo ay hindi lang nagtatago ng sikreto. Ang buong foundation nila ay isang kasinungalingan. Ang galit at insecurities ni Imelda ay nag-ugat pala sa kanyang fakery. Ano ang gagawin natin, Lola? Gawin natin silang masunog sa sarili nilang kasinungalingan. Gagamitin natin ang kasakiman nila. Tala, desidido niyang sabi. Doon, binalangkas namin ang plano. Gagamitin namin ang legal team ni Kael upang magpasa ng isang fake document na magpapakita na ang tunay na ama ni Lacan ay isang bilyonaryo na secretly naghahanap ng heir. Ang fake news na ito ay magpapabaliw kay Imelda sa takot na maagaw ang yaman niya. Samantala, lumalaki ang aming success sa tondo. Ang arroz caldo ko ay hindi na lang pagkain, ito na ang simbolo ng pagbabangon. Ngunit hindi nagtagal, dumating ang ganti. Biglang may mga lalaking armado ng 2x2 ang sumugod sa stall ko. Ang bawat hakbang nila ay nagdulot ng pagyanig sa lupa. Sila ang mga tauhan ni Imelda, pinadala upang sirain ang lahat. Sabi na, hindi ka tatagal dito, babae. Umalis ka! Sigaw ng pinuno nila. Hindi ako natakot. Sa halip na humingi ng tulong, tiningnan ko lang ang stall ko, ang pinaghirapan ko. Bigla, ang mga tao sa tondo, ang mga tricycle driver, ang mga tindera, at lalo na si Aling Teresita ay lumabas sa kani-kanilang mga bahay. Si Aling Teresita ay lumapit sa pinuno ng mga lalaki at ang boses niya ay punong-puno ng pag-aalala para sa akin. Ano ang karapatan ninyo? Hindi siya nagnanakaw. Nagluluto lang siya. Bayanihan. Wala kayong karapatan sa kanya.
Ang mga tao ay nagbigay ng proteksyon. Ang bawat pintuan ay binuksan. Ang bawat tingin ay nagdulot ng pressure sa mga goons. Ang mga goons ay umatras. Napilitan silang sumuko dahil sa dami ng mga tao na handang ipagtanggol ako. Niyakap ko si Aling Teresita. Ang yakap na yon ay mas mahalaga pa sa lahat ng brilyante ng Montesillo. Maraming salamat ate. Pamilya ko na kayo. Bulong ko. Ang banta ay naalis. Ngunit ang plano ay hindi pa. Kailangan ko pang maglaro sa mundo ng Montesillo. Sa gabi, sa harap ng isang luma at sirang cellphone ni Lola Biday, dinial ko ang lumang landline ng Montesillo. Nang may sumagot, alam kong si Imelda iyon. Hindi ako nagsalita ng malakas, ngunit ang bawat salita ay matalim. Mula ngayon, ako ang maglalaro, Imelda. Handa ka na ba? Inilagay ko ang phone sa mesa. Ang kaba at galit ni Imelda ay tiyak na umakyat sa ceiling. Alam ko hindi na siya matutulog. Ang banta ko kay Imelda ay nagdulot ng dilubyo sa Montesillo Mansion. Ang tanging laman ng isip niya ay ang pag-aagaw sa yaman. Kaya ang fake document na ipinasira namin ni Kael ay mabilis niyang nilunok. Naisip niya, kung hindi si Rico ang ama, baka silakan ang totoong Montesillo heir ng isang kalabang clan na may koneksyon sa mga unang may-ari ng kumpanya. Ang kasakiman ay naging liwanag sa isip ni Imelda. Nagsimula siyang mag-imbestiga sa history ng kumpanya at sa genealogy ng mga dating kaaway. Ang bawat hakbang niya ay isang paglapit sa sarili niyang hukay. Find out kung sino ang totoong ama nila Kan. Walang pwedeng umagaw sa Montesillo sa akin. Walang pwedeng magmana. Sigaw ni Imelda kay Rico at ang boses niya ay punong-puno ng neurotic fear. Nang marinig iyon ni Rico, lalo siyang nakulong sa kanyang guilt. Alam niya ang katotohanan tungkol sa medical condition niya. Pero wala siyang lakas para sumuway sa kanyang ina. Samantala, lumalawak ang pamamahala ko. Sa tondo, ang maliit na stall ay naging isang maliit na karinderya. Naglagay ako ng table at chairs. Ang mga streetlights ay nagbibigay ng dilaw na kulay na nagpapagaan ng loob. Nag-hire ako ng mga ina sa komunidad, kasama na si Aling Teresita. Ang aming success ay hindi lang financial. Ito ay collective. Ang aming pagkain ay naglalarawan ng aming healing. Ang bawat serving ay punong-puno ng nutrients at pag-asa. Ngunit hindi nagtagal. Ang isa pang play ay nangyari. Si Celine, sa gitna ng kanyang grief at confusion, ay nagpasya na magpalamig sa isang malayong lalawigan. Dala ang desperate hope na makahanap ng comfort. Nakipag-usap siya sa isang kaibigan, ngunit ang bawat salita niya ay laso na lalong nagdudulot ng sakit. Sana maging okay na ang lahat. Kasi, alam mo, hindi naman talaga si Rico ang ama ng bata. Pero, don't tell anyone. Ang lihim ni Celine ay naging chismis sa loob ng 2 araw. At sa kalaunan, nakarating sa mga contacts ni Kael. Ngayon, may witness kami na hindi Montesillo ang legitimate na ama ng bata ni Celine. Ang mga kasinungalingan nila ay nagpapatay sa sarili nilang reputasyon. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga dishes, naramdaman ko ang isang tingin na nakatutok sa akin. Tumingala ako. Sa kabilang kalsada, nakatayo si Rico. Nakasuot siya ng isang malinis na polo shirt, pero ang kanyang posture ay isang wasted man. Hindi siya naglakas loob na tumawid. Nakita niya ang aking stall, ang glow ng mga ilaw, at ang tawa ng mga customers. Nakita niya si Lakan na nakaupo sa tabi ni Lola Biday, naglalaro ng masaya. Nakita niya ako. Ang dating asawa niya ay hindi na ang babae na lumuha at nagmakaawa. Ang tala na nakita niya ay punong-puno ng resilience. Ang chiffon ng suot ko ay pinapalitan ng isang simpleng apron. Pero ang apoy sa mata ko ay mas matalim pa sa brilyante. Hindi ako lumapit. Hindi ko siya tinawag. Sa halip, ngumiti ako. Isang nangiting kay lamig at walang pakialam. Ito ang nangiti ng isang tao na nakahanap na ng kapayapaan sa kawalan niya.
Hindi na siya bahagi ng kwento ko. Ang pinto ay sarado. Nang makita niya ang nangiting iyon, parang may sumampal sa kanya. Ang guilt niya ay naging hiyang-hiya sa kanyang sarili. Mabilis siyang umalis. Ang katawan niya ay parang robot na ginawa ng insecurities. Ang plan ay nagpapatuloy. Sa loob ng Montecillo Mansion, ang panik ni Imelda ay umakyat sa ceiling. Nahanap niya ang list ng mga heir na iniimbestigahan niya, ngunit ang kanyang suspicion ay bumaling sa kanyang sariling past. Hindi siya natulog. Naghahanap siya ng proof na si Lacan ay hindi Montecillo. Sa loob ng safe ng yumaong asawa niya, bukod sa mga lumang deed at wills, nakakita siya ng isang sobre na may seal na matagal nang hindi niya nakikita. Binuksan niya ang sobre na may nanginginig na mga kamay. Sa loob ay isang sulatin ng kanyang asawa na nakasulat. Ang naging puting papel ang kanyang mukha. Ang sikreto na matagal na niyang binantayan ay nakatala na. Ang sulat na natagpuan ni Imelda sa safe ng kanyang yumaong asawa ay hindi nagdulot ng pag-asa. Nagdulot ito ng paralisasyon. Ang mga salita ay tila mga dagger na dahan-dahang tumutusok sa kanyang katahimikan. Ang foundation ng kanyang buong buhay, ang pagiging Montecillo, ay isang malaking, nakaririmarim na kasinungalingan. Sa pag-aakalang kailangan niyang depensahan ang kanyang teritoryo, ipinatawag niya si Rico at si Celine sa isang emergency meeting. Ang tensyon sa sala ay mas makapal pa sa fog sa Manila Bay. Rico, ang lalaking yan. Si Lacan. Ang lalaking yan ay walang karapatan sa pangalan natin. Galit na sabi ni Imelda. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa sobrang frustration. Nanginginig si Rico, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa takot. Mama, ano ba ang sinasabi mo? Ano ang nakita mo? Ang katotohanan, hindi ikaw ang tunay na Montecillo. At alam mo na, iginiit ni Imelda. Ang kanyang mga mata ay galit na nagbabaga. Napuno ang mukha ni Rico ng panginginig. Huwag mong sabihin yan. Dito na sumingit si Celine na may pagmamalaki pa rin sa kanyang sarili. Hayaan mo na siya, tita. Ang mahalaga, ako at ang anak ko ang tagapagmana. Ang bata ni Tala ay hindi kadugo at wala siyang claim. Ngunit ang hubris ni Celine ay nagdala sa kanya sa bingit ng bangin. Tatakot na mawala ang kanyang security, hindi na niya napigilan ang dila niya. Hindi mo rin naman kadugo si Rico, Imelda. Iba ang ama ng anak mo. Hindi ba iyon ang nakasulat sa sulat mo? At ang anak ko, hindi kay Rico. Ang bulong ni Celine ay naging sigaw na narinig ng lahat sa loob ng bahay. Ang confession na yon ay nagdulot ng shockwave sa pagitan ni Rico at Imelda. Ang pagpapanatili ng kanilang pamilya ay unti-unting nagiging self-destruction. Agad na nagpatawag si Imelda ng isang press conference. Kailangan niyang kontrolin ang narrative. Ang mga alegasyon tungkol sa infertility ni Rico ay kasinungalingan at ang akusasyon na si Lacan ay hindi apo ng Montecillo ay isa ring plot ng isang ambisyosong babae na gustong agawin ang legacy namin. Sigaw ni Imelda sa harap ng mga reporter. Ngunit ang timing ng kapalaran ay perpekto. Sa isang kalaban na television network, ang aking image ay lumitaw. Nakasuot ako ng isang simple ngunit dignified na damit. Sa tabi ko, nakaupo si Kael, kalmado, may hawak na folder. Sa aking kaliwa, si Lola Biday. Ang kanyang matandang kamay ay nakapatong sa aking kamay. Isang simbolo ng pagpasa ng wisdom. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang simula ko, ang boses ko ay matatag. Ang mga Montecillo ay nagsasabing hindi totoo ang infertility ni Rico. Kaya narito ang medical record niya. Iniabot ni Kael ang folder sa isang cameraman. Ang mga reporter ay nagkumpulan. Ang shock ay nakita sa kanilang mga mukha. Pagkatapos, tumayo si Lola Biday. Ang kanyang pag-asa ay nasa kanyang mga mata. At hindi lang iyan, sabi niya.
Ang kanyang Tagalog ay malinaw at puno ng authority. Ang katotohanan ay mas matanda pa sa nakikita ninyo. Inilabas niya ang photocopy ng sulat na nakita ni Imelda. Binasa niya ang mga linya tungkol sa pagpapalit ng sanggol, 40 taon na ang nakalipas. Si Imelda ay hindi ang totoong asawa ng matandang Montesillo. Siya ay isang palit-tao. Ang pangalan na kinahuhumalingan niya ay hindi kailanman naging kanya. Ang kabuuan ng press conference ay biglang nagbago. Ang mga reporter ay hindi na interesado kay Celine o kay Rico. Ang headline ngayon ay ang skandal ng pagiging impostor ni Imelda. Nang makita ni Imelda ang mga screen sa kanyang kwarto, ang kanyang mukha ay nagbago mula sa galit patungo sa complete and utter devastation. Ang kanyang mundo, na binuo sa lies, ay gumuho sa isang iglap. Doon, sa studio, humarap ako sa kamera. Ang aking mga mata ay hindi puno ng tagumpay, kundi ng pagpapalaya. Hindi ako naririto para maghiganti. Mahinahon kong sabi. Narito ako para ipaalala na ang legacy ay hindi gawa sa pera o dugo, kundi sa katapatan. Hindi ko kinamumuhian ang pamilya na nagbigay sa akin ng sakit, ngunit hindi ko rin sila kailangan para mabuhay. Tumingin ako kay Kyle. KL, i-file mo ang mga kaso, hindi lang para sa attempted murder, kundi para sa fraud at identity theft. Pagkatapos, narinig ko ang isang mahinang tunog mula sa studio intercom, isang call na dumaan sa linya. Kinuha ito ni Kael. Ang mukha niya ay nagbago. Tala, si Rico ito. Nasa labas ng studio. Gusto kanyang makausap. Nagmamakaawa siya. Sabi niya, "Huwag mo akong iwanan, Tala. Wala na akong kahit ano. Ikaw na lang ang natitira sa akin." Naramdaman ko ang pressure ng lahat ng sakripisyo ko. Ang puso ko ay naramdaman ang pagkapunit sa pagitan ng pagiging matapang at ng alaala ng lalaking minahal ko. Ang katarungan ay narito na, ngunit ang patawad ay hindi pa. Ang katarungan ay hindi laging dumarating na may kasamang malakas na hiyaw. Madalas, ito ay dumarating sa anyo ng isang malamig na katahimikan na bumabalot sa lahat ng kasinungalingan. Sa loob ng silid sa ospital, kung saan nagtatago si Imelda mula sa kahihiyan, ang tanging maririnig ay ang mabagal na pag-agos ng likido sa kanyang swero. Ngunit ang kapayapaang yon ay nagwakas nang pumasok ang mga awtoridad. Walang tunog ng bakal na nag-uumpugan, sa halip ay ang marahas na pag-ikot ng mga kandado at ang mahigpit na pagkapit ng metal sa kanyang mga pulso. Isang malamig na paalala na ang kanyang kaharian ay tuluyan ng gumuho. Si Imelda, na dating tinitingala bilang reyna ng Montesillo, ay nakatingin lamang sa kawalan. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng apoy at pag-uutos, ay mistulang mga tuyong balon na wala nang mailabas na luha. Ang kanyang pagbagsak ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi ang pagkawala ng tanging bagay na itinalaga niya sa kanyang buong buhay, ang kanyang huwad na dangal. Sa labas ng studio, natagpuan ko si Rico. Nakaluhod siya sa semento. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa bawat paghinga ng pagsisisi. Ang dating malinis niyang anyo ay wala na. Pinalitan ito ng hitsura ng isang taong naligaw sa sarili niyang gubat. Nang makita niya ako, sinubukan niyang abutin ang dulo ng aking damit. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig at tila naghahanap ng huling salbabida sa gitna ng malalim na dagat. Tala, please. Ang kanyang boses ay garalgal, puno ng pait. I lost everything. Mama, Celine, ang kumpanya. Huwag mo naman akong iwanan ng ganito. Ikaw na lang ang meron ako. Tiningnan ko siya, hindi nang may galit, kundi nang may malalim na habag na ibinibigay sa isang estranghero. Ang puso ko, na dati ay tumitibok para sa kanya, ay tila isang mitya na tuluyan ng naubos. Ang Tala na kilala mo, Rico, ay matagal nang namatay sa ilalim ng ulan noong gabing itinaboy mo kami. Ang babaeng nakatayo sa harap mo ay hindi na asawa mo.
Siya ay isang ina na natutong bumuo ng sariling mundo nang wala ka. Tumalikod ako nang walang pag-aalinlangan. Ang bawat hakbang ko palayo ay tila pagtanggal ng isang mabigat na kadena sa aking mga binti. Nabalitaan ko na lamang na si Rico ay nagtatrabaho na ngayon bilang isang simpleng kawani, malayo sa rangya na dati niyang kinagisnan, habang si Celine ay naiwang mag-isa, nilisan ng kanyang mga kaibigan at ng taong akala niya ay kanyang sandigan. Ang kanilang kapalaran ay hindi ko na inisip. Ang karma ay may sariling paraan ng pagluluto ng kabayaran. Nagpunta ako sa puntod ng aking mga magulang. Doon, sa gitna ng sariwang damo at simoy ng hangin na may amoy ng mga bulaklak, sa wakas ay nakahinga ako ng maluwag. Inilapag ko ang aking mga palad sa malamig na marmol. Naytay, tapos na po. Ligtas na kami ni Lakan. Ang mga luhang dumaloy sa aking mga pisngi ay hindi na luha ng sakit, kundi luha ng pagpapalaya. Ang sugat sa aking kalooban ay hindi na nagdurugo. Ito ay naging isang pilat na nagsisilbing medalya aming kuwang. Aking katatagan, ginamit ko ang bahagi ng yaman na nabawi ni Kael para sa amin ni Lakan upang itatag ang Tala Foundation. Hindi ito tungkol sa akin, kundi para sa mga inang tulad ko na minsan nang itinapon at minaliit. Sa loob ng gusaling aming itinayo sa tondo, ang amoy ng masarap na pagkain ay palaging nanunuot. Nagbibigay ng init sa mga pusong giniginaw sa hirap. Isang hapon, bago ang formal na pagbubukas ng pundasyon, dinalaw ko si Imelda sa loob ng bilangguan. Wala na ang kanyang mga alahas, wala na ang kanyang mamahaling seda. Nakasuot siya ng kulay kahel na uniforme, nakaupo sa likod ng isang makapal na salamin. Hindi ako nagsalita. Inilapag ko lamang sa harap niya ang isang munting lalagyan na may lamang mainit na arroz caldo. Ang mausok na sabaw ay nagdala ng isang pamilyar na amoy sa loob ng malamig na silid. Nakita ko ang panginginig ng mga kamay ni Imelda habang binubuksan niya ang takip. Kumuha siya ng isang kutsara at dahan-dahang tinikman ang luto ko. Sa bawat paglunok, nakita ko ang pagbagsak ng kanyang mga balikat. Doon, sa gitna ng rehas at semento, sa wakas ay tumulo ang kanyang mga luha. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagkatalo sa harap ng isang kabutihang hindi niya kailanman nagawa. Salamat, ang tanging salitang lumabas sa kanyang tuyong mga labi. Hindi ko siya sinagot ng salita. Tumango lamang ako at tumalikod. Ang pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugan ng muling pagtanggap. Minsan, ito ay ang pagpapaubaya sa nakaraan upang makapagsimula ng bagong bukas. Sa paglabas ko ng bilangguan, sumalubong sa akin ang liwanag ng araw. Sa malayo, nakita ko si Kael na nakasandal sa kanyang sasakyan, naghihintay ng may tahimik na ngiti. At sa tabi niya, ang aking anak na si Lakan na tumatakbo patungo sa akin nang may malawak na ngiti sa kanyang mga labi. Mama, uwi na tayo! Sigaw niya. Ang boses ay punong-puno ng sigla ng buhay. Binuhat ko siya at hinalikan sa noo. Habang naglalakad kami patungo sa aming bagong buhay, naramdaman ko ang tibok ng aking puso. Matatag, payapa, at puno ng pag-asa. Ang kabanata ng Montesillo ay tuluyan ng natapos at ang kwento ng Tala ay nagsisimula pa lamang sa ilalim ng isang langit na wala ng ulap. Lumipas ang panahon na tila isang ilog na dahan-dahang humuhugas sa mga bakas ng putik sa dalampasigan. Sa distrito ng Tondo, kung saan ang ingay ng mga sasakyan at ang init ng semento ay bahagi na ng buhay, isang bagong istruktura ang nagbibigay ng kakaibang liwanag. Ang gusali ng Tala Foundation ay hindi lamang yari sa bato at semento. Ito ay simbolo ng isang babaeng piniling bumangon mula sa sariling abo. Ang bango ng ginisa na luya, bawang at manok ay nanunuot sa bawat sulok ng malawak na bulwagan. Ito ang amoy ng tagumpay ni Tala. Isang tagumpay na hindi sinukat sa dami ng ginto sa bangko,
kundi sa dami ng mga tiyan na nabusog at mga pusong nabigyan ng bagong pag-asa. Ang arroz caldo ni Tala ay hindi na lamang isang sikat na kainan. Ito ay naging kanlungan ng mga inang minsan nang nawalan ng direksyon. Sa isang sulok, nakaupo si Lola Biday at Aling Teresita. Ang matatandang kamay ni Lola Biday ay maingat na humahawak sa isang mangkok, habang si Aling Teresita ay abala sa pakikipagtawanan sa mga bagong voluntaryo. Sila ang mga haligi ng aking bagong tahanan. Sa kanila ko natutunan na ang tunay na pamilya ay hindi laging nagmumula sa dugo. Kung minsan, ito ay matatagpuan sa mga taong handang humawak sa iyong kamay kapag ang lahat ay bumitaw na. Si Rico ay nananatiling isang anino sa aking nakaraan. Nabalitaan ko na namumuhay siya ng simple, malayo sa karangyaan at malayo sa gulo. Wala na ang kanyang kayabangan. Pinalitan ito ng isang tahimik na pagtanggap sa kanyang mga maling desisyon. Si Celine naman ay patuloy na nakikipagbuno sa buhay, isang paalala na ang bawat pagkilos ay may katumbas na pananagutan. Wala akong nararamdamang puot sa kanila. Ang pagpapatawad na ibinigay ko ay hindi para sa kanila, kundi para sa sarili kong kapayapaan. Mama, look, ang daming tao. Ang tinig ni Lakan ay musika sa aking pandinig. Ang aking anak ay lumalaking matatag, may busilak na puso, at may talinong hindi nakabatay sa kanyang apelyido, kundi sa kanyang pagkatao. Siya ang aking pinakamalaking tagumpay. Sa bawat ngiti niya, nakikita ko ang patunay na ang lahat ng luha noong gabing iyon sa ulan ay may katumbas na ligaya ngayon. Lumapit sa akin si Kael, bit-bit ang ilang mga dokumento para sa scholarship program ng foundation. Ang aming pagkakaibigan ay nananatiling matibay, isang ugnayan ng respeto at profesionalismo. Alam ko na sa likod ng kanyang seryosong mukha ay ang kagalakan na makitang muli ang katarungang ipinaglaban niya. Hindi siya naging prinsipe na nagligtas sa akin. Siya ang naging sandigan habang ako mismo ang nagliligtas sa aking sarili. Sa gitna ng pagdiriwang, tumigil ako sandali at tumingin sa labas ng bintana. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel at lila sa kalangitan ng Maynila. Naalala ko ang Tala na dating nakatayo sa harap ng mansyon ng Montesillo, basang-basa at durog ang puso. Kung maaari ko lang siyang yakapin ngayon, sasabihin ko sa kanya na ang kadiliman ay pansamantala lamang. Ang arroz caldo ay hindi lamang pagkain. Ito ay ang init ng pagmamahal na ipinasa sa akin ni Lola Biday, na ipinapasa ko naman sa iba. Ang tunay na yaman ng mga Montesillo ay hindi ang kanilang lupain o kumpanya, kundi ang recipe ng katapatan na ninakaw nila, ngunit binawi ko sa pamamagitan ng aking pagsisikap. Mano po, Lola, bati ni Lakan kay Lola Biday. Habang pinapanood ko ang bawat isa sa kanila, naramdaman ko ang isang malalim na pakiramdam ng kaganapan. Ang aking paglalakbay ay hindi naging madali. Puno ito ng mga tinik, ng mga pait, at ng mga gabing tila wala ng katapusan. Ngunit sa bawat hakbang, natutunan kong ang isang bituin ay mas lalong nagniningning sa pinakamadilim na bahagi ng langit. Hindi na ako ang Tala na martir. Ako ang Tala na muling sumikat. Ang aking kwento ay hindi nagtatapos sa happily ever after sa piling ng isang lalaki. Nagtatapos ito sa happily ever after sa piling ng aking sarili, ng aking anak, at ng aking komunidad. Walang mas hihigit pa sa pag-ibig na walang kondisyon. At sa bawat mangkok ng mainit na tseyo na aking inihahain, naroon ang pangako na hanggat may nagmamahal, may pag-asa. Hanggat may nagsisikap, may pagbabago. Ako si Tala, at ito ang aking muling pagsilang